Let's pray for more correction than more blessings. Alam niyo po, since nagsimula ako ulit ng aking serious walk with God, I would say also more mature version ko na nagbalik loob kay God. Ito po talaga yung major na pinakita niya sa akin. Talagang difference nung dati, mas bata ako, yung idea ko ng worship and relationship with God kesa ngayon na mas mature, mas seryoso na pagsunod kay God. And ito po yung tinatawag na prosperity gospel or prosperity preaching na mas mainstream, mas yan po ang tinuturo sa church. It kind of makes sense. Kasi syempre, kung ikaw nga naman ay isang church at nagsimula ka mag-preach sa mga tao ng mga seryosong dapat na ginagawa ng isang Kristiyano, more than yung mga teaching that promises health, wealth, abundance, mawawalan sila ng attendance, ano? Ang way po ng aking pagre-relationship kay God noon is, number one, I believe in good works. Na meaning, God will reward me for my good works. Na you reap what you sow, may attitude na, madami naman akong magandang ginagawang bagay sa ibang tao, tumutulong naman ako. So, syempre ngayon na matanda na ako, ito na yung nakikita ko na para ba nagkakaroon tayo minsan ng permit to commit yung mga minor sin. Kasi feeling natin manuneutralize, magbe-break even tayo o ma-compensate yung mga kasalanan natin dahil tayo ay nagbigay sa magulang natin, dahil tayo ay tumulong sa kapwa natin. No? Yan yung number one. Number two, praying to God to give me, opportunities, na bigyan niya sa akin yung trabaho, bigyan niya ako ng salary na mataas, bigyan niya ako ng financial abundance, gawin niyang successful lahat yung buong pamilya ko, no? And all of these sounds like, well, what's wrong with those things? Anyway, yung number one na minention ko, no? Na masama ba yun na sinabi naman sa Bible, di ba, na you reap what you sow, tama naman, and I will reward you. No, meron naman talagang mga ganung mention sa Bible. But, yan yung pinaka-least na important. Kasi, sa mata ng Diyos, He doesn't need our help. So, if you're helping somebody else, please know na the only reason why nakakatulong ka, let's say sa pamilya mo o sa ibang tao, ay dahil binigyan ka ng Diyos ng trabaho. Binigyan ka niya ng lakas, ng energy, ng talino, para let's say makuha mo yung trabaho na pinagkakakitaan mo at yung pera na kinikita mo na ibibigay mo na itutulong mo. You cannot do anything without God. Please, don't humble yourself and don't be boastful and don't think na it's you. Kaya, yung sinasabi na yung good works equal salvation, hindi po totoo yun. Salvation muna ang nauuna. Because of God's salvation, kaya ka nakakatulong sa kapwa mo. It's not the other way around na if I do good works, God will be happy with me or whatever ang nasa utak nyo na result ng good works. No. Ang salvation ay first and foremost yung pag-surrender nyo kay God, pagtanggap nyo kay Jesus Christ as your Lord and Savior. Hindi yung good works. Yung good works, nangyayari na lang yan kasi hinaplos na kayo ni God. Dahil kayo ay nag-decide na si God na or si Jesus Christ na ang center ng buhay nyo. Kaya part ng pagiging child ni God is sumusunod kayo sa utos niya. Meaning, kaya ka nagbibigay kasi alam mo na yun ang inuutos ni God sa'yo. It's not because you're so magaling, you're so generous, you're so charitable. Kaya, mag-ingat po tayo sa ganyang attitude, no? Without God, we cannot do nothing. And God is not impressed with your good works, lalo na kung kayo ay humihingi ng kapalit or para nagpapasikat kayo sa Kanya.
That's not good. Kaya kayo nagbibigay is because utos niya. And that's it. Not because may kapalit kayong ine-expect. Number 2, itong prosperity gospel, sabi nga ho ng isang pina-follow ko na preacher na si Mr. Zach Punin. Check him out on YouTube. He's a very, very good pastor. Sinabi niya na sa tingin niya works ni devil ito Gawa ng devil itong prosperity gospel. Kasi, hindi ho ba na kung kayo ang Diyos, lumalapit lang ang tao sa inyo pag may kailangan lang? 'Di ba? That's not God. And another thing na insert ko, kaya ho ako nagsimula na ho ako magbasa ng Bible, naka Genesis, Exodus, Leviticus, nasa Numbers na ho ako ngayon. At totoo ho pala na kaya tayo dapat nagbabasa ng Bible, hindi lang umaasa sa pastor. Kasi may sarili ho kayong magiging experience ng revelation ni God. Doon nyo po talaga siya makikilala. I totally get it. This God is sovereign, powerful. Siya po yung God. So parang ngayon na, I'm repentant na, to only see this God na ibigay sa iyo ng ibigay yung gusto nyo lang. Gusto nyo unconditional love. Gusto natin abundant life. Pero we're not willing to unconditionally obey Him. This God, lalo ho sa Old Testament pa ho kasi ako na syempre iba na yung New Covenant. I understand that. I'm looking forward to start reading the New Covenant. Pero, just the same, ito pong si God, nagagalit po ito. At natututunan ko ngayon sa pastor na mag-ingat po tayo sa pagko-commit ng sin at hindi pag-obey kay God. Kasi dumadating sa point na si God, kung ayaw makinig, okay, bahala ka na sa buhay mo. Kaya makikita nyo ho, if we look around, marami na hong tao sa society natin na wala na hong God sa buhay nila. Kaya makikita nyo ho, sira ang mga buhay. Kahit pa sino ang kahit yung mga Hollywood actors na yan, sobrang dami ng pera, di ba? Pariwara. Kasi they don't have God in their lives. And God, yan ho, daw ang pinakamasakit na mangyayari sa atin, yung i-abandon tayo ni God. And God does that according to this Pastor Zach Punin. Di ba ho kayo, minsan pag may kaibigan kayo na paulit-ulit yung ginagawang, let's say, kamalian sa desisyon, di ba? Let's say, always picking the bad boy boyfriend. Ito yung lagi tayo may kaibigan na lagi nagpapa-analyze ng love life. Hindi ho ba dumadating sa point na kayo ayaw nyo na hong kausapin? Parang, same with God, hindi naman nakikinig, hindi naman nag-o-obey or nagpa-follow ng good advice. Gusto nang i-abandon, ayaw nyo nang bigyan ng advice. So, parang ganun yun sa pagkakaintindi ko. Naiintindihan ko, kasi kahit ako dumadating sa point, you wanna share something good, a good advice, pero kung ayaw pakinggan, ayaw mo na rin kausapin yung tao. I'm not saying na hindi mo na kaibigan, but I mean na, hindi ka naman pala nakikinig sa akin, di ayaw mo magpagay, di wag na. So, but going back, yung prosperity gospel, kahit saan ho kayo tumingin, lahat ho ng parang message na pinapump sa atin is, it's selfish. It's all about us na, if you pray to Him, if you cast all your cares, He will give you the desires of your heart. If you come to Him, He will, yung favorite na sa Bible na, He will bless you abundantly until it overflows. If you, ganyan. Kumbaga laging, kung mag-aano kayo kay God, lalapit kayo kay God, bibigyan niya kayo ng maraming pera. Kung lalapit kayo kay God, kahit nga health, bibigyan niya kayo ng good health. Hindi din yan, I wouldn't say hindi tama, pero it's not the kind of relationship that God is expecting from us. Actually, it's not the kind of submission, obedience na ine-expect ni God sa atin. Ang ine-expect ni God sa atin ay complete surrender sa Kanya, na na-realize na natin na without Him, we cannot do anything. To get to the point na we looked around, we see na wala palang material na bagay. Ayoko na netong mundo na ito. Tinry ko na, ayoko na mag-depend sa sarili ko. Ayoko na yung makasarili ako. Oh Lord, please break me. Itong die to self. I don't want this self anymore. I just want you, God. Kayo lang po ang gusto ko na. Kasi na-try ko na Try ko na po lahat. And nothing works. And yung healthy po na reverent fear. Alam niyo ho, di ba yung mga anak maganda ho na takot sa magulang? Kasi pag hindi takot sa magulang, kung ano-ano na lang ang ginagawa ho, di ba? Kami lumaki ako. Personally, I will speak for myself. No?
yung fear na ininstill ng nanay ko na hindi kami pwede mag-boyfriend, kundi talagang lulusubin niya kami sa school, papahiyain, sasabunutan kami. Yan ang way ng nanay ko para takutin kami na wag kaming maagang mag-asawa. Dahil ayaw niya kaming mabuntis na maaga at mag-asawa at magkaanak na maaga. Kaya ang strategy ng mama ko noon is hihiyain niya talaga kami. My mom didn't have many rules, ano. Ang number one sa nanay ko noon talaga, dahil mga babae kami, ayaw niya mabuntis kami na maaga. Kaya ang strategy niya noon, sabi niya talaga papahiyain niya kami. No? Ang pangalawang importante sa nanay ko noon ay maging wag mata pobre, maging humble, matakot sa Diyos na may karma, may parusa. So, it's very healthy and very good for us to have a level of fear. Now, kay God, dapat may fear. Ako na-develop ulit yan sa akin. Sa edad na 42. Kaya nga makikita natin lahat ng tao kung ano-ano na lang sin, that includes me. Kasi we don't take it seriously. Kasi wala nga nagpipreach na itong God na ito, namamarusa ito. Nagdidisiplina ito. Didisiplinahin kayo na ito ni God pag kayo commit ng sin. Wala na nagpipreach ng ganyan. Laging, cast your cares. He's a loving God. He will take care of you. Yeah, He is a loving God. But just like human parents, namamalo. At bakit mamamalo at bakit madidisiplina? Kasi para sa ating kabutihan. Kaya yan ang gusto kong i-share na let's graduate from prosperity gospel. Let's graduate po from only praying to God for more things. Diyos ko po, sa ganito bang edad ninyo, lalo kung kayo may edad na may marami na kayong experience sa buhay, hindi pa ba tayo natuto na wala naman talagang napapala tayo sa material na mundo? Panandali ang dopamine hit, panandali ang excitement, but nothing. Everything na may sinabi si Zach Punin are you going to choose the creator or the created? Are you going to choose the creator or the created? Let that sink in. Creator or yung gwapong lalaki o magandang babae? Creator or yung kinreate niya na mga material things. Diba? So, ask God for correction. Alam nyo yan ang yan nga daw po ang pinaka-special gift sa atin ni God. Only people who are mature enough, has wisdom, and deep enough will understand that. Ako, I totally get it. Mas gusto kong i-correct. I don't want anymore yung mga blessings na material. I want God to correct me. I really want to get to a point where I am Christ-like and not for anything else. Hindi ko para magpasikat sa mundo. Dahil mahal ko po ang Diyos, ayoko ang human flesh ko, yung namana ko kay Adam at Eva. Ayoko ng maging makasalanan. Nakikita ko pag yung halimbawa nagyayabang ako, bilib ako sa sarili ko na. Ayun nga thank you kay God kasi binibigyan niya ako ng correction na didiri ako sa sarili ko, na papahiya ako, na cringe, na pag nababasa ko yung mga post ko sa Facebook dati, And it's still God is working on me with this whole Facebook thing. Who amongst you out there can admit na lahat tayo nagyayabang sa Facebook? And it comes to a point where you look at yourself there, yung mga dati nyong post na cringe. Kasi puro pagyayabang, pagpapasikat, insecurity, boastful. So, the best gift from God is correction. Hindi more blessings. Maniwala kayo. And that shows that God is in your life. Hindi niya kayo inabandon. Kung kayo ay kinokorek ni God, be thankful kasi that means God has not abandoned you. Just like a parent na hindi tumitigil magdisiplina sa bata kahit mahirap, kahit nagagalit ang bata sa nanay o tatay. Hindi nila tinitigilan, di ba, ng pagdisiplina. They do everything they can, wag mapariwala ang anak. Kahit nagagalit ang anak. Bakit? Kasi mahal nila. So if God is correcting you, that is the biggest blessing. That means God is still in your life and hindi niya kayo inabandon. So that's it. Punta po kami ng Jollibee. Yan po ang gusto ko lang i-share sa inyo. And I pray na
bigyan kayo ni God ng grace at ng Holy Spirit na at ilagay ang desire sa puso niyo na maging mas seryoso na gustuhin talaga si God sa buhay niyo. Naiwan na ang mundong ito. Just like Christ who said, I am in this world but I am not of this world. To die to self and make Christ the center of your life. Pray to God for more correction and not for more blessings. Ayun po. Sige po, hanggang sa susunod po ulit. Ingat kayo.